Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay naisasama at nakukonsulta sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Ayan na. Hello, ayan, magandang hapon. Kasama na natin si Ka-seniors. Ka Floro. Turn over ko sa iyo, Ka Floro. Yan. Okay, magandang hapon mga ka-seniors. At ngayong hapon ay napakahalaga ng ating usapin. Dahil alam nyo, nagsimula na naman ang bagong kongreso. Open na ang 20th Congress. At maraming mga proposed bills, mga nakahain na mga bills para sa mga senior citizens. Lalong-lalo na yung mga napabayaan nung nakaraang 19th Congress, no? Yung mga ibininbin nila. So ngayon ay ating pag-uusapan ito dito sa ating programang Seniors for Seniors at Seniors Citizens Time for Information and Public Service. At tayo ngayon ay nasa ika-19 na episode ng ating bagong programa at ngayong hapon ay makakapanayam natin ang dalawa nating kasamang nakikipaglaban para sa pagsulong ng mga issue at mga karapatan ng mga senior citizens. Mamaya ay magpapakilala sila, si kasamang Ronnie at saka si kasamang Mario. And of course, narito ulit kasama natin si Nanay Salve, ang aking walang kapagurang katandem, no? At magandang hapon sa inyong lahat at sana ay manatili kayo dito sa ating programa. Nanay Salve. Yes, maraming salamat, Ka Floro, sa pagpapakilala sa akin. But nais kong bigyan ng pagkakataon ang ating mga kasamahang nandito ngayon. Actually, mga kasama natin sila sa ating mga gawain ngayon tungkol sa mga nakatatanda. Pero bihira natin sila makita dito sa tips. Pero maya-maya lang magbibigay sila ng konting pagpapakilala para sa kanilang mga sarili. Pero gusto ko munang batiin ang ating mga taga-subaybay na nagmumula hindi lamang dito sa kapaligiran sa Metro Manila kundi maging sa labas ng ating bansa. Magandang hapon sa inyo lahat at maganda po ang ating talakayan ngayon, ang ating topic. This is the first time na dinadala natin ang Kongreso at ang Senado sa loob ng ating talakayan. Ka Floro. Ayan. So una, inaanyahan natin magpakilala ang ating kaibigang si Karoni. Karoni, konting pakilala po. Yes, good afternoon po. Magandang hapon sa atin lahat. Ronnie Tabaro po, COPA President po. Yan, from Marilao, Bulacan. Yan. At meron pa tayong isang kasama na taga-COPAP din. Si Kamario. Kamario po. Unmute po kayo, Kamario. Paki-unmute po. Yeah, okay na. Okay na po. Yan, konting pakilala po. Sige po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Mario Avalos. Ako po yung nahirang na committee chairman ng advocacy ng COPAP, no? So bagong salta lang po ako sa ating samahan kaya medyo hindi pa bihasa sa mga alam niyo na po, yung mga talakayan na napaka-importante pero pinag-aaralan pa lang. Although nag-meet na tayo, Senator, nung
Noong tayo seminar nga, naalala ko, senator ang tawag sa'yo. Huwag mo tatawagin ganyan, baka tirahin tayo ng mga senador. Kaya nga, Wala akong kinalaman sa flood control, ha? kaya, kaya nga po yung unang pagkakilala ko, akala ko yung totoong senador eh. Yung sinasabi yung pangalan ninyo, senador ko. So yun po, Okay. yun ang first time na acquaintance natin. So yun Ah, lang po. Taga Montalban okay. po ako, Montalban. Okay. Nice to see you here, Ka Mario. Of Opo. course, noong nakaraang linggo ay nagpakitang gilas ang Senado at yung Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ay nagpatawag ng meeting. And Opo. of course, tayo ay nairepresenta doon ng ating kagalang-galang na sectoral representative ng mga seniors sa National Anti-Poverty Commission, si Nanay Salve, no? At Opo. maraming issue ang napag-usapan doon. Siguro bigyan natin ng konting pagkakataon si Nanay Salve na magkwento kung ano yung pinag-usapan doon, kasi ang nakita ko lang yung napakaganda niyang kasuutan at mga picture na siya ay nagmumustra, pero hindi ko alam kung anong pinagsasabi niya. Nanay Salve, konting kwento po. Yes, sa totoo lang ay marami talaga ang pinag-usapan. In fact, abot yata kulang-kulang 10 yung ano tawag nito? Senate bill numbers. Mhm. Pero siyempre ang pinagtuunan ko ng higit na pansin ay kung ano ang inabutan kung pag-uusap, kasi medyo na late kami. Mhm. Ang inabutan namin pag-uusap ay tungkol sa social pension para sa mga Indigent. yung mga mahihirap na mga nakatatanda, Indigent indigents. pa rin. Wow. So sa loob ko lang, bakit itong pinag-uusapan? Ito na nga ang gusto nating palitan. Para bang hindi namamatay yung usapin ng indigents social pension. But Mhm. uh, yun nga, mga pinag-uusapan ay kung paano nila inaayos ang pagpapatakbo ng programa. So, sa loob-loob ko lang, kailan ba pag-uusapan yung mga tungkol sa universal social pension? Kasi ang alam ko, yun ang trending ay yung universal social pension. So Mhm. anyway, dumating din sa kahihintay namin, dumating din yung pagkakataon na mapag-usapan yung universal social pension pagkatapos ng pagtawag sa representative o sa ano si Doktora Loretze, siya ang Yung National kasalukuyang Commission. sa National National Commission of Senior Commission Citizens. of Senior Citizens. Siya po ang kasalukuyang officer in charge ng NCSC. So nung tinawag po siya, sabi niya naghihinanakit siya kasi all the while inaasahan niyang maririnig niya ang pangalan ng NCSC bilang supposedly ay magiging tagapag implementa ng universal social pension. So uh, pagkatapos po niya, akala ko tatawagin ako dahil katabi niya ako. So para naman ma-assuage yung kanyang kalooban, pinakita ko sa kanya yung aking presentation kasi katabi ko lang siya. Sabi ko, for your sake, para naman maano ang iyong kalooban, ako tatawag sa iyo, sabi ko, babanggitin kita. So anyway, unang tinawag ay sila Miss Emily Beredico, yung executive director ng COSE, tapos Mhm. sinundan ni ayan, dapat nga kung tutuusin si Mr. Ronnie Tabaro na ang tatawagin. But anyway, sa dami ng mga tinawag, akala ko wala yata akong balak tawagin. So Mhm. anyway, nung tinawag naman ako, ang
binasa, syempre, ang inano ko, yung presentation ko na sabi ko ay sinusuportahan ng NAPSI, Senior Citizen Sectoral Council, yung Universal Social Pension. Mhm. Na kung saan inaasahan namin, sabi ko na ah, ito na ang isusulong ng ating gobyerno na sa susunod na panahon ito na ang papanaigin na programa. So in fact sabi ko nagpapasalamat kami kay Senadora Risa Ontiveros kasi ipinupush niya yung sabi ko nabanggit niya yung 1,500 and we are pushing for that. Except na sabi ko doon sa sinasabi niyang every 2 years na kailangang magkakaroon pa ng mga pag-review, pagre-revisa nito para lang ito mabigyan ng pagkakataong mas sigit na maisaayos. Sabi ko, hindi kami pabor diyan dahil nawalan na ang mga senior citizen, sabi ko ay nawalan na ng tiwala sa Kongreso dahil yung original sabi ko na social pension para sa mga may I'm sorry, hindi may kapansanan kundi para sa mga Nakatatanda. mahihirap na nakatatanda. Sabi ko, ang pangako nila noon ay every 2 years of implementation ay i-review nila ito. Pero sabi ko hanggang ngayon, 15 years, 15 years after ay hanggang ngayon sabi ko hindi ito na-revisa. So we would rather sabi ko na sana ay i-ano ninyo na on a month na hindi monthly kundi on an annual basis ay magkaroon ng ah, increment o pagtataas nito nang hindi na magdidepende sa kung ano pang pagre-review. Sabi ko total naman nagtataas naman talaga ang ng mga bilihin taon-taon, wala namang mababa na ng bilihin. So and then ipinasok ko din yung kasi may itinanong si Senator Tulfo, Erwin Tulfo, tinanong niya prior yung representative ng DBM. Tinanong niya, sa palagay mo ba may pag-asa ito? Kaya ba ito ng DBM na pondohan? Sa totoo lang, biglang lumundag yung aking kalooban kasi sinabi ng DBM na sa palagay niya ay kaya ng DBM. Sa lublob ko lang pag sinabi mong hindi kaya, sasabihin ko bakit noong 2024 ay pinayagan ninyo yung 750 billion pesos na tawag nito. Akap. Di ba? Ayuda. Pinayagan nila yun. So, buti na lang sinabi niyang kakayanin ng DBM. So, yun ang maikukwento ko sa inyo na masaya ako dahil sabi ko, hopefully within this months bago man matapos itong taon na ito, I'm hoping na maging realidad, maging totohanan yung pagsasabatas ng Universal Social Pension. And this is for 1,500 ang inaasahan natin. 1,500. Yes. Magsisimula sa 1,500. Oh, pero realistically lang po. Ito ay panukala pa lamang. At sana nga ay itong mga tao sa Senado ay manindigan dahil binaliwala nila tayo nung 19th Congress, no? Aprobado na nga yung 500, hindi ininan ni kagalang-galang Senator Amy Marcos. Buti na lang po at hindi na kayo ang chairman namin ngayon. Salamat sa Panginoon. Ayun. Anong masasabi nyo, Ka Ronnie at Ka Mario? Well, for me, mas malaki yung tsansa po natin ngayon. It's because una,
as early doon sa 20th Congress na pag-usapan na po kaagad yung Universal Social Pension. Unlike po before na parang patapos na po yung Congress, doon pa lang ano tawag mo, na istiwalat no yung Universal Social Pension. So for now, malaki po para pakiramdam ko po, malaki yung chance natin with the help of course, Senador Erwin Tolpo, siya po yung chairman, isa po siya no sa nakipaglaban tungkol po dito kasi ang sabi nga niya, kailan pa natin bibigyan itong mga nakakatanda, kukunti na lang yung buhay nilang natitira. So doon, medyo nakaka-uplift ng damdamin kasi nakakita tayo ng ating kakampi aside from of course sa ating champion, Senador Reza Hontiveros. Yan po. Ayun. Ayan. Okay. So, may pag-asa tayo. Mario, ano palagay mo? Sa tingin ko, malaki yung pag-asa natin kasi yung ating mga senador na binabakapan na tayo, mukhang may sinasabi naman. No? Katulad ni Senador Hontiveros, matagal na nga alam naman natin na talagang isinusulong niya yung universal pension na yan. Ang kagandahan lang nga dyan dahil hindi nga lang natuloy last year pero ngayon siguro matutuloy na dahil yun nga, hindi nga tayo napagbigyan. Baka naman this time, mapagbigyan na tayo dahil maraming mga senior citizen na sinasabi namin kahit na hindi sila social pension na qualified, yung over umaasa pa rin, no? Kahit na may mga pension na nakukuha sila from government and private, malaki pa rin yung kanilang inaasahan na tulong dito sa sinasabi nating universal pension. So maraming natutuwa kung ito ay matutuloy, no? Katulad ng grupo namin dito sa Montalban nung nagmi-meeting kami, halos nagpalakpakan yung mga kasamahan ko dahil nakita nila na nagiging maganda yung yung flow ng ating paglalaban sa ating universal pension, no? Yun lang po. Ayan. Ako, iba ang feeling ko. Ang feeling ko ay sana lahat ng mga hinahabol ngayon na pera ng mga nangurakot sa flood control project ay maibalik. Oo. At doon natin kunin. Doon natin kunin ang budget para sa social pension, para sa universal social pension. Abay, akalain mo bilyong-bilyong salapi ang winaldas at binulsa ng kung sino-sino lamang. Sana naman ay habulin ang mga kapirahan na yan at dyan na lang sana kunin yung social pension natin kaysa lumubog at ianod ng baha ang kapirahan ng Pilipinas, no? Yes. Tapos magtatayo sila ng naglalakihang mansion at mga naggagandahang mga kotseng binibili, no? Ako natutuwa ako sa mga pangyayari ngayon, no? Natutuwa akong tinanggal nila si Torre dahil ginagalit nila ang taong bayan. Natutuwa akong lumabas yung mga interview na yon dahil ngayon alam natin kasabwat pala ang media sa mga nangyayari ngayon. No? So, positibo ako na ang taong bayan ang tutulong na igiit at maghabol. At sana lalabas din ang mga issue na to sa Kongreso dahil sa ngayon ang bagong chairperson ng Senior Citizens Committee ay ang ating kaibigang si Congresswoman Mila Magsaysay, no? Na laging bukas ang kanyang opisinang pakikinggan tayo, no? So maganda ngayon at itong si Senator Tulfo ay sana ay maging makatotohanan din at hahabulin niya, no? At alam ko na malaking hamon ito sa kanya dahil pag siya ay nagsasalita sa radyo talagang gusto niyang may mangyari, no? Sana sa Kongreso patunayan niya yung yabang na nakikita natin sa programa niya sa teleradyo makikita rin natin sa Senado para sa kapakanan ng mga senior citizen. So ayan. So Nanay Salve, ano ba bukod dun sa universal social pension na kamo ay hahabol tayo ng 1,500. Ano pa ba yung mga ibang prioridad na May pag-usapan? ilan pa kasi nagtaka nga ako, ba't naman ang dami-daming mga panukalang batas na pag-uusapan natin ngayon sa loob-loob ko lang. Siyempre yung panahon, alam naman natin in the past, yung mga discussions na ganyan ay umaabot talaga ng past 12.
And then considering na marami pang ibang mga kasabay o kasunod na mga talakayan ng iba't ibang mga komite. So Mhm. anyway, ang isa sa mga pinag-usapan ay yung role ng Department of Health. Mhm. Ako, tinanong nila kung ano naman daw ang mai-offer ng Department of Health. Isa sa mga panukalang batas dito na involved yung Department of Health ay yung pag-ano ng patuloy o yung pagbibigay ng mga gamot on a monthly basis, gagawin nilang regular, hindi lang para sa mga senior citizens kundi sa iba't iba pang mga vulnerable sectors na magbibigay sila. Tinanong nga sila kung kaya ba itong panindigan at ipagpatuloy. So Mhm. sabi ng representative ng DOH, sa palagay niya, hindi ako nagbigay ng rejoinder, pero sabi ko maya-maya para kasi mahirap yung paulit-ulit tayong magsasalita, di ba? Mhm. So, kalugulong ko lang, mamaya magbibigay ako ng rejoinder bago ako magsalita tungkol sa Universal Social Pension. Mhm. So, yung rejoinder ko una ay tungkol dun sa ARTA. Yung ARTA kasi, meron siyang mga sinasabing mga panukala para higit na mapabilis ang natin, yung mga pakikipag-transaction natin with government, kung paano ito mas mapapabilis. Mhm. Ah, sabi ko, yung rejoinder ko doon, bakit sabi ko may mga bulag na kailangan pang para makahingi ng tawag nito ng ID, ay kinakailangan pang magbigay ng certification ang isang doktor na totoong wala ng mata yung bulag. 'Di ba? Kasi kung ipinapakita mo, Baka hindi 'di nila ba? alam tingnan kung ano itsura ng bulag, Nanay Salve. Oh, so Kailangan mo ng anyway, mga 8 taong pag-aaral sa unibersidad para para malaman mo kung ano malaman yung bulag bulag. yung tao. Oo. So anyway, second rejoinder ko, sabi ko, para doon sa tanong kanina ni Senator sa representative ng DOH, sabi ko, ako gusto kong patunayan na kaya ng DOH dahil kasalukuyan doon sa aming barangay ay on a monthly basis talagang nagbibigay sila ng mga gamot na kakailanganin ng lahat ng mga senior citizens on a monthly basis ang ibinibigay. So sabi ko, kung nagagawa na nila yan ngayon, lalo pa kaya kung gagawin ng batas yan. So yun. Kaya asahan natin na meron ng responde o response ang ating gobyerno tungkol doon sa mga pangangailangan nating gamot. Hindi lamang, so ibig sabihin, kabawasan na yung sa gagastusin natin mula doon sa kung matutuloy na ibibigay yung Universal Social Pension. Mhm. Nanay Salve, yung gamot na yan, di ba ang mga LGU nagbibigay din? Yun, Ang precisely, yung sa mga LGUs yata mukhang may diyan ang DOH, may papel yata diyan, may Oo. bahagi. Hindi kasi, yung mga LGU, naglalagay din sila ng sarili nilang alokasyon. At ngayon Mm. ay kung merong alokasyon ng DOH, tapos may alokasyon pa yung mga gustong magpasikat na mga congressman at senador, abay marami na tayong gamot. Baka naman tayo yung sumobra sa gamot. Sana ay magkaroon ng maayos na koordinasyon dahil alam nyo, source din yan ng pagkakakitaan yung gamot na yan eh. Alam naman So, natin ang mga kwento diyan di ba? So may mga source kumikita din rin yan ng diyan. corruption, ibig mong sabihin. Ha? Ibig mong Ay, di ba? sabihin source ng Sana corruption. kumilos sila kasi yung mga ibang gamot
expired na nga, di ba? Ang karanasan ng mga ibang kasenyor natin, expired yung gamot na binibigay. Tapos makikita mo doon sa mga ibang munisipyo, nabubulok yung mga gamot. Dahil inaantay ang tamang panahon ng pagbibigay kung ito'y Pasko, eleksyon o Kung birthday ni mag-election Mayor. Okay, birthday. Oo. Okay, so maganda 'yon, ha, yung PhilHealth. Sana makabawi sila sa atin at sana ibalik nila yung pera natin, no? Ibalik nila yung pera natin sa PhilHealth at dagdagan nila yung budget. Baka mamaya puro salita yan, tapos paghanap ng pera babawasan pa doon. Dapat bang habulin na muna natin 'yun bago tayo humingi ng libreng gamot? Gusto ko lang nga na ano, pasensya na, nagsisenior Supreme Court, Supreme Court. Sa ating yes. Hanggang ngayon, kahapon kasi tinawagan ako ni Sheikh. Sabi ko, kumusta na nga pala, anong audit, update doon? Sabi niya, mukhang hindi pa na-aaksyonan ng Korte Suprema. So sabi ko, ano na ang plano natin? Ang plano ngayon ay gagawa ng bawat organisasyon natin ay pwedeng gumawa Petition. ng panibagong petisyon, parang follow up, and then papirmahin yung mga members, and then refile para mapakilos ang Korte Suprema. Kami nga rin, maraming nag-file ng petisyon na yan, no? Kami sa S4S, kasama kami dun sa ibang grupo na nag-file ng petition na yan tungkol dyan. Wala pa rin nangyayari. Siguro kailangan kumilos tayo, ang COPAP, ang NAPSI, Senior Citizen Sectoral Council, yung mga organisasyon ng mga senior citizen, kung may mga nakikinig dyan, tayo na ang maghabol. Kung hindi naghahabol yung mga medyo malakas pang mga bata na nagbabayad ng PhilHealth, tayo mga senior citizen na libre na sa PhilHealth ang maghabol. Kasi kung hindi babayaran ng gobyerno at hindi maglalagay ng budget, saan kukunin yung para sa atin na sinasabi nilang libre tayo? Wala ngang budget binibigay ang gobyerno doon sa PhilHealth, no? Na sinasabi ni Secretary Recto ay may sobrang pera daw at pera daw ng gobyerno yan. Yun po ang kailangang liwanagin natin sa mga taong bayan, na yan ay kontribusyon ng mga malalakas pang mga Pilipino doon sa PhilHealth. At yung gastusin ng mga PWD at saka seniors na nililibre sa universal healthcare ay dapat magbibigyan ng gobyerno ng alokasyon na budget taon-taon. Yun yung kabalintunaan dun sa palakad na ginawa ni Senator Recto, Congressman Secretary Recto, no? Huwag na natin balik sa Kongreso yan, delikado tayo diyan. Binabago mo yata ang kanyang posisyon eh. Yes, kasi ang ibig kong sabihin, si Secretary Recto, huwag na nating ibalik sa Kongreso. Baka mas lalo tayong mawalan diyan. Total 3 taon na lang naman natitira sa kanya. Pagtiyagaan na natin siya. May naalala po ako, Kapro. Mario, sige. Pag hindi mo siya binalik sa Kongreso, magiging senador o patuloy siyang magiging secretary. Hindi, kasama siya sa senador, hindi na rin natin ibabalik. Si Mario, may sinasabi. Naalala ko kasi nung meeting na yon ng Senate natin, no? May nabanggit si Senador Tulfo, patama niya sa ito nga sa PhilHealth, no? Sabi niya, nasaan na ba yung mga dating programa niyo ng libreng saklay, libreng salamin, libreng hearing aid, libreng kung ano na pang mga sinasabi niyo mga tulong-tulong, wala na. Sa ngayon, wala na akong nakikita. Sabi niya, wala na kaming nararamdaman, lalo na mga senior. So, nasaan na yung saan napunta yung mga programang ito? So, medyo nagtumanim sa isip ko, nga naman pala, may mga hindi lang pala PhilHealth hospital, pwede pa rin humingi pala, tumuloy ka sa kanilang opisina at humingi ka ng tulong kung ano man ang kailangan mong medical. So, yun ang naalala kong
sinabihan sila ni Senator Tulfo na Mhm. yung mga programang kinalimutan nila na para sa Oo. mga taong bayan. No? Actually, maraming programa sila eh. Kulang sila sa public information, kulang sila sa information education campaign. Yung ang sinasabi nilang libre konsulta hindi nga napapakinabangan ng marami. Kayo ba nasubukan nyo na maglibre consult? Hindi pa. Nagamit nyo na ba 'yon? O ikaw Nanay Salve, nagamit mo na ba 'yon, libre consult? Nagbabayad ako. Oo. Hindi ko natatanungin si Sir Ronnie kasi alam ko may kakayanan niyang magbayad sa ginto pa lang sa Wala. liig niya kaya nang Wait lang. bumayad. Wait lang po. Ganito po yun. May isi-share lang po ako doon sa Senate Bill number 164 by Senador Ressa Hontiveros. Ito Oo. po with regards doon sa 1,000 monthly maintenance or medication, no, support. Na-observe ko po kasi dito sa amin, ang health center, of course, under ng LGU, namimigay po sila ng gamot, pero hindi po for 1 month. 2 linggo lang po. Ang kalahati po nun, another 2 weeks, ikaw na po yung bibili kasi po, hinahati-hati lang sa mga pasyente yung gamot. Hindi sapat po. Ito yung 1,000 in terms of maintenance, malaking tulong po ito sa mga tao. Kasi na-observe ko po pag yung tao po na may sakit, nagme-maintenance, instead na iinom po no, ng twice a day or yung gamot niya na maintenance, minsan thrice a week na lang umiinom, hindi na po nakukumpleto kasi wala nga pong pambili. So, ito po yung 164 Senate Bill ni Senador Loren Ligarda, malaking tulong po ito sa walang kakayahang pambili ng gamot po. Kasi yung review natin hindi sapat pag nag-distribute ng gamot. Aha. So may bagong bill bukod sa Universal Social Pension, may bagong proposal si Senatora Loren, Ligarda. opo. Ito po yung Senate Bill number 164, yung providing monthly maintenance medication support for senior citizens. Yan po. Tama. Maganda yan, So 1,000 lahat yan regardless. Baka mamaya pag may bato ang bahay mo, di ka kasali. 1,000 po total gamot na po yun. Hindi po pera, gamot po. Medicines. Bill number 164. Makasingit po ng konti, no? Sige ka, Mario. Sinabi kasi niya rito, yung requirement dito, at least Filipino registered under the OSCA, no? Kung senior, para sa senior po ito, no? Tapos submit DOH with valid prescription issued, no, by the doctor or government, valid license medical practitioner pala. Good for 6 months. Good for 6 months yan. Tapos issued a monthly support card, no? So may card pa lang ibibigay na ipapakita mo na ito ay galing sa tulong para makilala ka, no? Tapos itong card nito used to prescribe maintenance medicine, no? And non-transferable and non-convertible to cash. Nanay Salve. Oo. Tama ako, sabi ko, pinipigilan ko na nga ba yung panukala ni ni Ordanes na tanggalin yung 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 booklet ngayon kung magkakaroon ng ganyan, kakailanganin ulit natin yung booklet. Hindi kasi ayaw kasi niya makinig sa atin alam mo ba yung kahibangan na yon, tinanggal nila yung booklet tapos kung ma-approve yan, ibabalik ang booklet. Ibabalik. Okay yan. Ibig sabihin mabibindicate tayo, Nanay Salve. Tapos ang implementing agency nga rito, DOH at saka DSWD. No? Tapos they will establish a monitoring para dito sa pag-distribute. Tapos may konting penalty for violation, and violators will no longer be provided medical assistance. Yun ang sinabi niya ron Meron lang akong konting pag-aalala doon. Kasi ngayon, pag pumupunta ka sa mga doktor, hindi ka naman bibigyan ng 6 months valid na na prescription Gusto ng doktor, pabalik-balik ka para kada babalik ka, bibigyan ka 120, mga 3 buwan lang 'yon.
Tapos Ah. magbayad ka ng 1.5. And then babalik ka ulit, babayad ka ulit ng 1.5. Oo. Hindi naman tayo lahat ma-accommodate sa public hospital. Diyos ko, kung ikaw may respeto ka sa sarili mo, hindi ka pipila sa public hospital dahil gagawin kang pingpong doon. No? eh, may mga gusot po tayong dapat ayusin dyan. Ano? Na sana ay bigyan din ng instructions, isama sa implementing rules ng batas na ito, na pag nagbigay ng prescription ang mga doktor di Campanilla, ay mag-i-issue sila ng 6 months valid na na tawag nito, prescription. Reseta. Oo, para hindi ka pabalik-balik sa kanila. At sana ay ang ibigay sa atin ay yung ano na nga ba tawag doon, yung generic ang pangalan ng gamot. Kasi ang mga doktor ang i-prescribe sa iyo yung pharmaceutical company na nagpapadala sa kanila sa abroad para umattend ng komperensya. O hindi ba? Dito sa Pilipinas ang daming anomalya eh. Nadyari yan, sir. Bawat kumpanya yata Nabasa ko sa meron. dyaryo. Oo. Mga anomalya ng doktor. So, ito so meron tayong Senate bill para ibalik ang universal social pension, no? Kailangan lang banggitin natin in fairness yung mga nagpapanukala nito ay si Senator Jingo Estrada. Oo. Siya ngayon ang nag-iimbestiga ng anomalya sa sa plunder, sorry. Sa flood control flood control anomaly. Hindi, naalala ko lang kasi si Napoles kasama niya si Napoles pero siya ngayon nag-iimbestiga parang kinakabahan ako. Tapos itong si Senator Mark Villa. Ito rin ang nag-implement ng flood control projects ng nakaraang panahon, no? Dalawa sila. Sana ibigay na lang ninyo sa amin yung pera sa pensyon ng mga nakatatanda. Habulin niyo yung pera sa nawaldas sa flood control. Tapos si Risa Hontiveros. Itong 1,500, no? Senate Bill 215. Tapos si Bam Aquino, balita ko kasama si Bam Aquino dun sa listahan. Ano naman sinabi ni Bam Aquino? Yung kay Bam Aquino naman, sir, ang sinasabi niya, 3.5 below, no? Na basta may pension ka 3.5 below, qualified ka. Pero kung above 3.5 na, hindi ka qualified. So, kumbaga sa nililimit niya muna hanggang 3.5 lang ang qualified para makakuha ng universal pension, no? Tapos 1,000 nga ang gusto niya for every yung not receiving any pension, bibigyan ng 1,000, sabi niya, lahat daw magandang pakinggan, di ba? Pero sana tanungin natin si Senator Bam Aquino, binilang niya ba kung ilan ang mga Pilipinong tumatanggap ng pension na 3.5 below? Baka mamaya wala namang nangangailangan na niyan kasi ang minimum pension ngayon tinaasan yung SSS ng konti, tapos yung minimum sa gobyerno ay 5,000. Ibig sabihin niyan, lahat ng GSIS pensioners hindi kasali diyan. So, Senator Aquino, inetsapera mo na lahat ng mga naglingkod sa gobyerno, no? Lalo na yung mga naglingkod na hindi nangurakot, sigurado mga walang pera yan. Di bali yung mga nangurakot, maayos ang buhay, pero kami mga hindi nagnakaw, maawa ka naman sa amin, baguhin mo yan, yung limit na yan. Ang magandang alalahanin lang is that karamihan ng mga grupo ng mga senior citizens, ang sinusuportahan nila ay yung 1,500. Yes, diba? Kasi kung ang isusulong natin ay iba-iba, lalo pa yung magsisimula sa mas mababa, ang mangyayari niyan, doon na naman magkakaroon na naman ng problema sa bawat tier, sa bawat kailan tataasan, kailan tataasan. Hindi ka kasama ngayon, kasama ka sa year 2020 2029. Di ba yung mga ganon? Doon nagkakaroon ng problema pag yung nagpipilian kung saan ka ilalagay. So paalala ko lang sa inyo si Senator Hontiveros po ay nasa minority block. Si Bam Aquino nasa majority, si Estrada nasa majority, si Mark Villar nasa majority. Ayaw natin nung mga nilalaman ng kanilang panukala, paano yan? Baka hindi naman tayo mananalo, sila ang mananalo. Baka kailangang kausapin natin si Bam Aquino at ipamukha sa kanya na bilangin niya muna kung ilan ang makikinabang dun sa kanyang panukalang batas kasi
Baka naman mas maraming hindi makikinabang kaysa May makikinabang. naalala nga pala ako. Kinuwenta na ni Risa. Senadora Risa. Sabi Mm. niya, ang kakailanganing pondo para diyan ay 2% ng kabuuang GAA for 2026. So ibig sabihin kung 2% lamang, kayang-kaya. And ang pumapabor diyan hindi lamang tayo kundi maging ang Department of Budget and Management na Mhm. nagsabi na kayang-kayang pondohan ng DBM. Mm. Pero alam nyo, pag naging senator ako, gagawin kong Department of Budget lang yan. Walang management eh. Walang management. Wala. Yes. Naubos nga ang pera sa anomalya sa flood control. Eh. Di walang Hindi management. yung utang na naman uli, di ba? 6 trillion nga ang di ba sa GAA? So, ulitin ko lang ha. Universal Social Pension. Galing kay Jinggoy, kay Villar, kay Aquino, at saka kay Ontiveros. At ang gusto natin ay yung panukala ni Ontiveros, 1.5. No? Si Jinggoy at saka si Mark Villar ay 500 lang muna. Tapos gagawing 1,000. Si Bam Aquino 1,000 pero dapat ay kailangan ay not greater than 3,000 yung iyong tinatanggap. Hindi yan universal. Huwag niyo nang tawaging universal. Ipako nyo na lang sa social pension. Kalukuhan yung statement yung universal eh. Niloloko nyo ang mga matatandang bumoboto. Baka akala nyo boboto kami ulit sa inyo. No? Universal lang gusto namin, hindi hindi social pension. Selective kasi, selective. Oo. Selective ka. Okay, so si Senator Ligarda, ang kanyang panukala ay medical assistance. Yan. Yes. Okay din yan, pero medyo kinabahan ako kasi kung sinasabing ang magdi-distribute niyan ay DOH at saka mga LGU na naman, baka mamaya yung reseta at saka yung medisina may nakapangalang through the efforts of congressman or through the efforts of mayor blah blah blah. Yung medisinang iniinom mo, bubuksan mo gano'n, makikita mo yung pangalan, utang na loob ko to kay mayor, utang na loob ko to kay congressman. Di ba? Siguro ayusin natin ito pagka kung sakaling may sa batas ito. Ako hindi ako follow dun sa sa mag-i-implement niyan ay ayusin natin kung paano. Kasi mas mabuti pang ipirahin na lang para sigurado kang pupunta sa iyo yung 1,000. Hindi dadaan muna sa kamay ni syempre mamomorsyento yung bibili ng gamot. Mamomorsyento yung bidding and awards committee na naman. Wala na naman natira. Mamamayagpag na naman ng mga kurakutista diyan. Tapos mamaya pupunta pa dun sa DSWD, hindi mo naman sinisweldohan ng mabuti yung mga volunteer na barangay health workers. Di hahanap ng paraan, nakikita rin sila diyan. Para ma-simplify na lang, tulad ng sinasabi ni Tulpo, ibigay na lang diretso sa bawat mamamayan. Yung 1,000 medical assistance. Mas tatanggapin ko pa yun kesa dun sa panukala ni Bam Aquino. No? Yes, tama. Ano palagay nyo? Okay naman. Tama po. Yes. Yung kay BAM selective, ilan lang po pwede mabenepisyuhan po doon Kasi 3,500 down, hindi na po qualified. So, selective lang po. Kukunti lang po ang makinabang. Kaya nga sana sana tulungan natin si Bam para mabago niya yung kanyang pananaw. Tulungan natin siya, sabihin natin, sir, kunin niyo ang datos ng GSIS at saka ng ng SSS. Diretsahang usapan na hindi nakasali ang GSIS pensioner diyan kasi ang minimum pension ng GSIS katulad ko ay 5,000. Yung mga hindi umabot doon sa rationalization plan ng gobyerno, 5,000 ang mga pension niyan, no? So kawawa naman yun, lalo na yung mga hindi nagnakaw nung sila yung naglingkod katulad ko. No? So ngayon yung SSS baka naman mas lalong konti kasi kadadagdag lang ng 1,000.
O Oo. edi wala nang hahabulin itong balak ni Bam Aquino na ito. Wala na po. Parang ayaw Baka magbigay. kailangang revisahin Oo. niya ito, tignan ulit, no? O yung mga ano nagsisipsip kay Bam Aquino, payuhan niyo yung inyong senador. Mm. At dapat ay ayusin natin 'yan kung maging kapakinabang yung kanyang panukala. Oo. Yan. Oo. So ito lang ang mga pinag-usapan doon sa Senado. Meron yung Hindi kay pa po, kay, mayroon pa rin kay Meron pong pang mga meron pang ah, pantalang batas tungkol doon sa na iniano ni ipinail ni Senator Tulfo. Mhm. This was yung simplifying yung mga requirements para sa dahil 'di ba ang dami-dami kung ano-ano mga requirements ang hinihingi. Sabi niya Mhm. tatlo lang na requirement basta meron ng kasama na diyan ng ang ah, yung IDs na bigay ng gobyerno, 'di Mhm. ba? So hindi na masyado. Saka meron pa siyang panukalang batas tungkol din doon sa ah, pag anong tawag niyan yung pag-aano ng mga diskriminasyon sa anti-discrimination. Oo. Okay. Discrimination. Anti-discrimination anti bill. po. Oo. Yes, so Oo, kasama anti-discrimination. yun sa sinusulong natin sa grupo ng mga seniors, 'di ba? Yung Unified Anti-Discrimination Bill kasi merong sariling anti-discrimination bill ng mga Magna Carta for Women, ng PWD, ng Oo. youth, pero tayo wala, mga senior. Ang alam Hindi ko, tayo sir, kasali doon. alam ko dito sa Senate Bill ng 254 kay Senator Erwin, yung anti-discrimination in the delivery of social protection program as act, no? Ito yung not limited for financial assistance, medical and other livelihood. All Mhm. government agencies implement of the program, no? Meron silang sinasabing distribution or assist in the distribution. Ito mga Mhm. government government program na ito, no? Give priority to deduct another give priority to be direct another priority para sa mga sa senior siguro ito na Mhm. yan tapos may penalty siya ng 1 year but not disqualified, no, from holding any government position. Siguro ito yung sa ARTA ito, yung mga yung gumagalaw na yung para red tape, masyadong maraming kailangan para makapag-submit. Tapos yung may mga ginagawang kalokohan sa Mhm. no. So ito yung bill niya na sinasabi niya, no. Na may konting penalty para doon sa mga gumagawa ng kalokohan, especially those holding any government position, no. Mhm. Hindi niya naman sinabing na i-disqualify, no. But 1 year, magpapahinga ka muna ng 1 year siguro. Yun Mm. ang pagkaano niya eh. Oo, ayaw nila na di-disqualify. Ayaw nga nilang may nakukulong eh. Oo. Kaya nga tinanggal si Torre, baka maraming makulong eh. May naka-line up na. so so anyway, yung pala ay Senate Bill 254, hindi 250. 254. Yes po. 254. 254, SB 254. Oo. Okay, Senate Bill 254. Tapos yung isa, Senate Bill 155. 155. Oo, oo. Opo. Okay Okay si Tulfo ha. So far so good tayo kay Tulfo. Marami siyang Oo. Oo. Yeah. Score. Yan ang mga yan ang mga may sinasabi, di baling magkakapatid basta merong nalalaman. Ang daming magkakapatid diyan sa Senado, walang sinasabi yung iba, nakaupo lang eh. Oo. Meron tayong papogi points. May bigote pa, may bigote pa. Yun. Teka muna ka Mario, mag-aahit muna ako. Kaya huwag ka magbibigote pag nagsenador. Oo. So sige, balikan natin ulit yung budget. Sabi ni Nanay Salve, ang sabi ni Senator Ontiveros, sa kalkulasyon niya 2% lang ng GAA, no? So hindi mabigat. Kung bawasan mo pa yung corruption sa flood control, mas lalong hindi mabigat, no? Yes. Sana ay magkaroon din ng sabayang pagkilo sa lower house, no? Sa House of Representative at maghanap tayo ng champion doon at of course
bagamat pinapangakuan tayo ni Senator Mila Magsaysay, kailangan niya ng kakampiron, no? At sana si Senator tuloy, Congressman Ordanes ay makatulong din natin, no? At sana mag-usap silang palaging dalawa. Mamaya silang dalawa pa ang nagdidiskusyon. Imbes na may makinabang sa senior citizen, mapapapunta tayo sa wala. Mapapasama pa. Sana tayo na lang mga seniors organization ang mamagitan doon sa dalawang congressman natin na magkaroon sila ng unified action palagi, hindi yung nagpapaligsahan silang dalawa, di ba? Tama. Yun ang problema natin nung mga nakaraang panahon mukhang nagpapaligsahan yung dalawa yan yung problema natin. So, ito ay hahanapan natin. Yung anti-elderly abuse, hindi ba lumabas yun? Wala naman po kaming na-encounter. Hindi yan na i-calendar yung elderly abuse. Pero actually kasi napag-usapan niya noong mga February or March of 2025. No, sa 19th Congress na pag-usapan. Oo, Wala pero pang ngayon nagre-refile. Hindi pa. Kasi yung sa long-term care. Alright. Ang kay Senadora na isa pang project program niya, yung Lingap kay Lolo at Lola. Meron siyang programa nun. Hindi rin po na-touch. Oo, kay Lolo at Lola, hindi rin, no? Oo, kay Senator Ontiveros yun, di ba? Opo. Lingap programa para kay Lolo at Lola. Lingap ang sabi niya doon. Oo. Tapos, sige po. Kumusta naman bukod sa inyo? Meron bang mga ibang seniors organization na napagsalita doon? Kasi mga panelist doon, hindi ko alam kung sino nga nag-invite. Pero marami nagsalita na from the government, marami rin na pinatawag si Senator Tulfo para ipaliwanag yung tulad sa DSWD. Sayang hindi kami nakasama kaya wala kasi ako rito sa Pilipinas ng isang linggo Pero hindi kami imbitado Hindi kami we are not in. Kasi malayuan daw ang biyahe mo We are not in, we are out pala. We are not in. Oo. So yun lang. Bale, kasama naman ako sa COPAP kaya parang nandun na rin ako. Yes. Yung ating sige pa. Kumusta naman ang reaksyon ng mga ibang senador? Wala pa. Lang yung Sino ba mga senador nandun? Ang present kasi sir doon, unang dumating si Senator Tulfo, tapos dumating si Marcoleta, pero sandali lang. Umupo lang siya. Wala pang ilang segundo, tumayo na. Nag-opening lang. Nagkasalita lang. Pero si Marcoleta ba nakangiti? Alam mo naman sir ang itsura. Hindi, tinatanong ko lang kasi enigmatic maraming nagtatanong kung nakita mo nang nakangiti baka kako. Kasi kung nakangiti siya, mas malaki pag-asa natin. Indikasyon yun Nagmamadali. Oo. Marunong tayo magbasa ng body language. Yun lang sir ang si Marcoleta, sino pa? Wala. Si Amy. Wala. Si Rizal lang po. Tatlo lang po sila. Pero yung sa panel, dalawa lang silang nakaupo na later. Ang mas marami ay yung mga representatives ng government agencies. And karamihan sa kanila ay favorable yung Kasi nagkasabay. Dumating ba NAPSI doon? May NAPSI ba doon, Nanay Salve? NAPSI. Parang ikaw lang. Ako lang si Ram. Okay. Kasi nagkasabay-sabay sir yung mga hearing sa ibang mga kwarto, may mga hearing din Kaya siguro baka yung ibang senador na in-expect natin nandun sa kabila na lalo na si Senador Marcoleta, hindi siya nag-init sa upuan dahil siguro baka hinahabol niya yung sa flood control. Kaya bigla nagsalita lang ng konti tungkol sa senior tapos umalis na. Okay. Patawarin na natin siya doon basta habulin niya lang yung flood control. Kasi mahalaga yung papel niya bilang Blue Ribbon Committee Chairman no? Sana ay
yung blue ay Naging ano, mas lalo pang tumingkad ang pagka-asul. kasi Oo. karoon ng At pag-asa. nang hindi dumanak ng dugo ang baha. So, may nasampulan na. Oo. Ano naman ang susunod na aantabayanan natin? Merong pang uling public hearing? Meron bang nagbuo ba ng mga technical working group para pag-usapan 'yan? Oo. Wala. Hanggang nag-adjourn ay hindi nakapagbuo ng technical working group. Tama Oo. ba? Tama. Mm. Opo, tama Kasi, yun. Oo. kasi may nakaschedule na rin gagamit Kwarto. din ng Oo. hall. So, Mamadali. hindi. But I am quite sure, siguro, mas believe lang kasi ako doon sa mga reactions ng mga representatives ng iba't ibang ahensya. Mhm. Kaya siguro naniniwala akong hindi nila patatagalin ito. Mhm. So DOH nandun. Opo, andun. Opo, andun kami. NCSC. NCN, Yes. andun po, yung kanyang undersecretary. Ano naman ang in addition, may mga pinresent bang proposal si Chairperson Loreche? Yes, pabor din si Chairperson Loretze doon sa Universal Social Pension. Except na yun nga na medyo naghinanakit siya. Pero ang ibinanat sa kanya kasi nagrereklamo nga siya na bakit parang nagmumukhang yung transition ay, di ba, remember na naging problema natin yung pagta-transition ng DSWD sa NCSC. Bakit hindi na i-transition sa kanila? So ang banat naman sa kanya ng DSWD is that hinihintay kasi namin na kayo ay makapaghanda, maging handa na kayo para sa implementasyon. And then we were asking you to come up with signs o kaya mga proof na kayo ay nakahanda na mag-implementa. Pero up to this time, sabi ng DSWD, up to this time ay wala pa kayong naisa-submit. Sabi naman ni Dr. Loretze, Doon pa sila nagbanatan sa Senado? oo. Yes. Oo. Wow. Tapos Akala ko ba may transition team at merong transition committee? Ay, napapaghalata itong DSWD at saka NCSC. Di ba may transition team sila? Oo. Baka naman talagang ayaw ibigay ng DSWD. At saka 'di ba meron silang hindi lang yung team, kundi meron talaga silang parang plano. Timetable. Plano kung kailan ang transition. Yun. So anyway, ang naging problema doon ni Dr. Loretze, kumampi si Tulfo. Senador tawag nito, Tulfo. Senador Tulfo, na sabi niya, he remembers when he was still in DSWD, he remembered na noong pa hinihingi nila yung yung pahandaan ng NCSC. Di ba full-fledged na si Juan, si Chairperson Loreche, full-fledged na siyang chairperson. Bay dapat suportahan natin si Chairperson Loreche, tulungan natin kasi dinidribble tayo ng DSWD. Alam mo, sa totoo lang, yung schedule lang transition na yun, maski nga walang hingin ng dapat ilipat na nila. Ang dami-daming hinahanap ng DSWD. DSWD nga, wala ngang departamento para sa senior citizen. Walang section para sa senior citizen. Kung nandun ako, ipapamukha ko yun sa kanila. Wala silang department, wala silang section, wala silang unit para sa senior citizen. Ang daming kalokohan ng DSWD. Anong hinahanap nilang kahandaan? Sila nga mismo,
Mula nung 1992 hanggang ngayon, hindi pa handa para sa senior citizen. Anong kalokohan yan? Oo. O, hindi ba? Hindi na lang siguro ayaw lang sigurong lumaban ni Dr. Loretze ng Tulungan ng natin BPI. si Doktora Ano, Loretze, kawawa naman. kasi kung tutusin, Kalokohan na yan eh. di ba kung tutusin, nung magsimula ang DSWD na mag-implement niyan, they did not have any preparations. Yes. And until now, they don't have people. What the heck? Yeah. Wala nga silang tao. Buksan nyo ang website ng DSWD, wala silang sa organizational structure. Walang senior citizen department dun. Walang section, walang division. Ang meron dun ay focal person at job order pa yata. Ay nako. Anyway, sige. Bago tayo magpatuloy, mukhang marami ng comments sa ating chat group. Basahin ko lang ha, mabilisan lang. Ayan, sabi ni Marichu, that's correct, kasamang Floro with the proposal of 1,500 per month for UST is still a Senate bill. However, I'm still hoping and praying it will pass into law this year. Kasi mukhang malabo pa rin ang pananaw ko. Yan. Si Lily Bernalia, dapat talagang may sabatas na ang USP kasi marami nang nag-assume at umapprove na daw. Huwag tayong tumigil sa pagdarasal. Yan. Maximo Trinidad, Marino Trinidad, watching from Banged, Abra. Delia Camacho, good news para sa ating mga kasinyors. May awa ang Diyos pag ito Universal Social Pension ay may sa batas at ma-implement na po. Yan. Mira Luna Pagalan, watching from La Paz, Agusan del Sur. Imelda Colobong of COPAP, San Mateo Rizal, magandang hapon po. Lolo at Lola, ba? Maraming gumagamit itong pangalan to ha. Sabi ni Lolo at Lola, good afternoon, watching from Pagkalinga Center in Catarman, Samar. Ayan. Erlinda Sibar, watching from Mapanas, Northern Samar. Ayan, marami tayong suki sa Samar. Si Kaagos, Anti-Discrimination Bill, ang layunin niya ay bawasan o tanggalin ang palakasan system. Tama, Yes. no? Yung mga palakasan na yan, dapat tanggalin na yan. Sabi ni Ising Galindo, dapat magkakampi dahil parehong senior party list. Dapat magkakampi si Congresswoman Magsaysay at saka si Congressman Ordanes. Mamagitan po tayo, subukan natin. Si Isabel Perez, dapat Sir Floro ibigay na lang cash kasi hindi lahat ng senior ay may maintenance. Kung cash, mas maganda para maibili or maidagdag sa mga ibang pangangailangan. Yan. Sang-ayon din ako dyan. Dapat cash ang ibigay na medical assistance. Delia Camacho ulit, watching from GMA Cavite. Magandang hapon sa lahat. Si Tatay Oscar Ricaflanca ng Mindoro. Maganda ang suggestion ni Capuroy na magpakita ng pagkakaisa ang dalawang senior citizen party list representative. Yan. Alice Valenciano Mendez Cavite siguro to, no? Watching apelyido pala yun. Alice Valenciano Mendez, watching from Gamay, Northern Samar. Ayan. Mukhang hanggang dun lang. So, okay. Maraming salamat sa mga tagapakinig nood sa inyong pagpapadala ng inyong mga komento, no? Sana nahuhuli namin lahat. Yan. So, balik tayo ulit. So, bukod sa DOH, NCSC, ano pang mga ahensya ng gobyerno ang nandun? PhilHealth meron ba? PhilHealth, meron. Andun. Nagsalita BBM. sila? Oo, kasi medyo binigyan ng side comment ni Senator Tulfo yung mga programa nila. Pero ano na ang sitwasyon ng universal healthcare? Dahil nga, 'di ba, nawalan ng budget. Oo. Kinuha yung bilyones natin. Kinuha yung bilyones natin sa PhilHealth sa pangunguna ni, wag nating kalimutan to, lagi nating ididiin, Secretary Recto ng Batangas. Yan. Ano na mangyayari sa universal pension? Universal healthcare? Hindi na pag-usapan? Actually, hindi pa po. Wala Hindi pa. po. Wala rin sa usapin sa budget, ganun. Wala po. Okay. Ano pang ahensya nandun?
GSIS at saka SSS meron? Oh. Wala. Wala po, wala. ARTA, yung ARTA Dapat nandun. sabihin nyo kay Senator Bam Aquino, imbitahan niya ang SSS at saka GSIS kasi baka yung researcher niya hindi naisip na baka wala nang makinabag dun sa panukala niyang below 3,000. Oo. Hindi So mapin- ano pang ahensya nandun? Yun lang so parang in-interviews sa Kaploro eh. Yung yung BBM. talagang involved na sa natin. Yun. Hmm. PhilHealth, DBM. DBM, nagbigay ng konting Binumba paliwanag. yatang BBM, binumba. Wala bang sumundot man lang na anong gagawin natin sa NCSC? Paano ba natin 'to palakasin at pabilisin ang pagsulong nito? Wala bang ganung panukala? Nangako kasi si Dr. Loretz, sabi niya, we can submit our papers anytime. Sabi Mm. niya, they were prepared. In fact, even at that time na nasa Senado kami ay sabi niya ready na silang mag-submit. Mhm. Kaya wala nang follow through. Mm. Pero yung pagsasubmit tungkol lang sa manpower yun. Pero yung powers and functions ng NCSC, kailangan talagang balikan natin yun at itulak dahil 'di ba Nanay Salve, sabi nga natin wala namang sumusunod sa patakaran ninyo, wala namang tumutupad sa mga batas na pinapairal ninyo, ginagago nga yung discount na yan O 'di ba? Dapat ayusin natin yun. Ayusin natin ang powers and functions niya para pwede tayong magpakulong ng ng mga nanloloko sa atin. Palagay ko nga kailangan nating pero hindi kasi nasakop ng pag-uusap kasi parang na sentro yung mga pag-uusap doon sa mga basic na mga panukala o basic na mga provisions ng mga panukalang batas. Mhm. So hindi nagbukas para sa mga karagdagang mga anong tawag nito, karagdagang mga proposals ng mga Mhm. provisions. So anong gagawin na natin ngayon? Anong panukala ninyo, mga kuya at ate? Anong gagawin natin? Wala bang imbitasyon pa pinapalabas ang lower house? Wala pa po. Wala pa. Wala pa tayong matatanggap mula sa SCSC, wala pang pumapasok na galing sa lower house. Baka busy masyado ang lower house sa kanilang flood control. Baka malimutan nga flood control kasi nakatuon na tayo sa pagtanggal kay Torre Oo nga. di ba? Di ba nakalimutan ng impeachment? Nakalimutan na ang isabong. Bukas makalawa, iba na namang issue. Yan yung nangyayari sa atin ngayon dito sa Pilipinas. Pero anong mungkahi natin? Anong pwede natin gawin? Tayo bilang tayong mga nag-uusap sa ilalim ng COPAP, sa ilalim ng NMOP. May tanong ako, ang FESCAP ba na imbitahan doon? May nagsalita ba sa FESCAP? Meron yung sa Quezon City Si Banal? Sa Ronnie, tama ba ako? Nagsalit yung katabi ko doon ay yung taga-FESCAP Quezon City. Si Konsehal Banal? Hindi si Banal. Sino? May bago na ba? Hindi ko kilala. Mm. Bagong mukha.
Siguro ang pwede nating gawin um, sa NMOP at saka sa COPAP, magsama-sama tayo, SEEDS, yayain natin si Tatay Oscar dyan sa Mindoro, kami sa S4S, yung mga kapatid natin sa NESCA. Mag-usap-usap tayo at gumawa tayo ng mga position paper kasi etong mga panukala ni Jinggoy, ni Mark at saka ni Bam, itulak na lang natin silang samahan si Risa, si Senator Risa sa kanyang panukala kasi yung kay Bam talagang sa tingin ko useless yun dahil wala nang makikinabang doon at saka hindi yun universal social pension. Siguro lagi nating ibabalik ang debate. Pag sinabi mong universal, wala nang pasubali. Kasi pag merong limitasyon at merong hindi kasali, hindi yan universal. Di ba? May init sa pera eh. Oo. Marami magrereklamo. Hindi, kasi pag sinabing universal, lahat kasali. Hindi yung kung sino-sino lang ang pwede, dapat lahat. Yun yung dapat nating itulak palagi na sa pagtanaw, kailangan kasi hangga't hindi nila naiintindihan na tayong mga senior citizen, bagamat may mga pensyon yung mga iba sa atin, napakalaki ng mga pangangailangan at maliwanag naman sa kanila na hindi sapat ang mga pensyon natin. Of course, maliban doon sa mga malalaki, matataas ang mga naging katungkulan at lalong-lalo yung mga magnanakaw na umalis na sa gobyerno na maraming naipon, tayong mga pangkaraniwang senyor, wala tayong pera. Ako nga, natatakot ako magretiro, alam nyo? Natatakot akong tumigil magtrabaho kasi yung 5,000 na pensyon ko sa GSIS, hindi yun makakasapat sa gamot ko pa lang. Kuryente ko pa. Gasolina ko pa. Paano na? Di ba? Kaya tingin ko dapat ay lagi nating pinapaalala yan na hindi dapat nilang sinisimplify ang pagpapaliwanag. So anong suggestion nyo sa COPA? Magkaroon tayo ng pag-uusap. Yung KOSE pala, anong sinabi ng KOSE doon? Sorry nalimutan na natin ang KOSE. Anong sinabi ng KOSE? Si Sir Emmy ang nagsalita no? Tatandaan nyo ba? Nawala si Kuya Ronnie Tandaan nyo ba kung anong presentation ng KOSE? Meron siyang binabasa kasi na hindi namin masyadong mahina yung microphone pero nagkakaanuhan sila ni si Sir Hontiveros. Maganda yung relationship nila. Nagngingitian sila. Ibig sabihin, may alam si Senator Hontiveros doon sa sinasabi ni Ma'am Amy, no? May idea siya. Kaya maganda yung kanilang tinginan, dalawa, nagngingitian talaga sila. Sayang, wala ako rito. Pero malakas ang loob ko kasi nandun naman kayo, nandun si Nanay Salve Sigurado akong naipasok tayong lahat doon. Magaling si Nanay Salve, na-present niya lahat yung mga kailangan wala namang nabago doon sa position paper natin, Nanay Salve. Valid pa rin lahat ng argumento natin doon no? Yes, ganito right now kasi itinatanong mo ano ang balak natin tayong mga nandito ngayon. Baka po pwedeng bawat isang organisasyon, ikaw sa sa S4S, and then dalhin na rin natin ang Senior Citizen Sectoral Council ng NAPSI, si Mang Mario, yung organisasyon nila, baka pwede makipagtulungan ka na rin kay Sir Ronnie para each one of us to come up with a resolution or baka gusto ninyo humingi tayo ng appointment with the senators. Ganito na lang.
'di ba, buhayin na lang ulit natin yung ano, yung ating aksyon para sa pension coalition. At isama pa rin natin yung staff ni ano ni Senator Ontiveros doon. Para, Oh, para doon tayo gumawa ng iba pang mga panukala at mga argumento na ano kasi talagang hanapan natin ng pondo eh. Hindi sapat yung sinasabi ni Senator Ontiveros na ay 2% lang 'yan. Alam mo sa mga ganid at walang kabusugan maski nga 0.5% papatulan nila 'yan eh. Tama. So yung source natin tulungan natin si Senator Ontiveros. Tapos siyempre tulungan din natin si Senator Tulfo, mukhang positibo naman siya sa kanyang mga gustong mangyari. Ako masaya akong sa naririnig ko tungkol sa kanya. So may mas liwanag tayong nakikita. So mahalaga kasi yung isama natin yung yung mga dati nating kausap sa action para sa pension coalition dahil maraming mga bata ron na sila rin ay magiging senior at sila rin ay magiging pensionado. Dapat nga kasama natin ang labor sector. Hindi ko lang alam kung bakit itong mga tao sa labor sector nananahimik tungkol sa pensyon eh. Hindi sila kinakaba. Alam mo, ang isang malaking dahilan kung bakit nagkakagulo sila sa labor sector, ayaw magretiro ng mga pangulo nila kasi walang pensyon. Kung ayusin natin yung pensyon na yan, mamamahinga na kayo, mga presidente kayo ng mga union na ayaw niyong umalis din sa mga pwesto niyo, sa totoo lang. So, dapat isama natin sila sa diskusyon. Sama natin kasi sakop yan ng social protection issue ng labor. So palawigin natin yung grupo ng action para sa pensyon, isama natin ang labor sector, isama natin ang samahan ng mga kababaihan, isama natin samahan ng mga kabataan kasi lahat naman tayo makikinabang diyan. Darating naman sila sa puntong magiging senior citizen eh. isama rin natin pati yung mga farmers at saka mga Farmers at saka kaya nga sa bukas magmi-meeting na ang Region 4A, Regional Basic Sector Coordinating Council at ipapanukala ko na lahat ng sektor na 'yon dahil lahat 'yan may senior. Sumama sila sa pagkilos para itulak natin lahat ng bagay tungkol sa Universal Social Pension. Hindi lang naman usapin ng sweldo ang dapat ipaglaban ng mga labor eh. Dapat nga pinag-uusapan nila yung kanilang susunod na hakbang pagretiro nila. Alam mo kaya nag-aaway-away yung mga yan, ayaw magsialis ng mga matatandang leader. Ayaw umalis sa pwesto kasi pag hindi na sila leader, wala na silang pagkakakitaan, wala man silang pension hindi ba? Tagal ko nang sinasabi yan nung leader ako sa labor eh. Bata pa ako, nakita ko na yung issue na yan. Alam mo pala yung sikreto. Oo, yan ang isang tunay na dahilan bakit ayaw umalis na mga lintik na matatandang presidente ng mga union. Kasi pag umalis sila pagka-presidente, saan sila pupulutin? Wala man silang pensyon alam ko karamihan diyan matitino, hindi mga magnanakaw yan, hindi man nagnakaw yan sa mga union. Yung mga nagbebenta ng mga union, matagal nang umalis sa union dahil maaga pa kumita na. Pero yung mga matatanda na nandyan, talagang dedicated yan. Yun nga lang, takot silang mawalan ng hanap buhay. Kaya dapat ayusin natin yung pensyon. Kaya kailangan isama talaga sila. Isama talaga. Ano tingin mo dun sa komentaryo ko, Mario, yung obserbasyon ko na yun? Maganda. Palagay ko, ikaw nung bata ka, medyo nakisawsaw ka rin sa labor eh. Kasi nung nagtatrabaho ko sa gobyerno rin, galing ako sa Philippine Coconut Authority. Ay, oo, kasama namin yan sa CIU. So, kasama namin kayo sa CIU, yung PhilCOA. PCAEA. Oo, tatandaan ko dati yung presidente nyo, yung dentista. Si Jane yan. Si Jane, dating dentista. Kilala ko yun. Board director niya rin, kasama rin ako niya sa union na yan. Ganun ba? Kasi ang habol namin, yung sa namin yung anong tawag dito, yung allowance. Cola at saka pera. Yun ang pinaglalaban namin lagi. Kaya kinakalampag namin yung labor din, no? Sumasama kami sa mga pero ang mother unit kasi namin nandito sa Department of Agriculture. So kung anong sabi ng DA, meron tayong ganito sa mag-protest tayo sa harapan ng inyong building,
Dala kayo ng pagkalampag-kalampag lang ng gano'n para lang ma-attract ng mga tao. Tapos Ah, may banner kami gano'n. At ah, least titingin yung mga tao, hindi nakikita nila kung ano yung pinaglalaban namin. Ganun oo. lang. Ano yan, ginawa namin yan na almost for a week. Every lunch break, 12 to 1. Nandun kami Mm, sa circle sa tapat ng opisina namin lang. Tapos may ah, dala kami mga planggana minsan, oo. pangkalimbang lang ba. Oo. Break time lang yung break time kasi under civil service bawal ang ano Oo. gagamit ka ng oras ng ano. Sabi ko na Ah, nga ba, mukha kang unionista eh. pero hindi, Hindi. hindi na ako maharap. Lagi Magkasama tayo kasi ang oh, PCAEA ay affiliate ng CIU, yung ayun nga, Confederation of confidential. Independent Unions. Dati Oo. akong presidente ron. Kaya So, parang kaya sabi mo, parang nakakasama ko sila familiar ka eh. Jane. Oo. Yun, marami. Yun. Marami kami pinaglaban din. Hindi lang naman yun mga kulang. Oo. Sa Pero mga, mahalaga yung usapin ng pension. Hindi ko oh, yan hindi hindi ko yan pa. nakikitang mabuti nung araw nung nasa kilusan Kahit ako ng ako mga hindi. labor. Oh, Pero dapat talaga ngayon pa lang habang bata pa yung mga manggagawa, dapat oh, nakikita nila yan kasi tatanda rin sila eh. oh, Ayan tuloy, wala tayong maayos na pension. Palagay ko ikaw 5,000 lang ang makuha mo o ang, may ah, konti kang dagdag. ang, Nakaabot ka ba sa rat ang, plan? ang nakikita ko nakikipaglaban pagdating sa pension, yung mga veterano. Mm. Veterans. Yun ang madalas nakikita ko mga nakasombrero, mga Ah. yan nakikita kong naghahabol ng pension nila. Pero yung Si Nanay sinasabi Salve, mo, naging teacher din yata ito sa gobyerno eh. Ikaw ba Nanay Salve, kumilos ka rin ba nung bata ka tungkol sa pension? Hindi ko masyadong naririnig. Kasi Hindi. pagdilip ang ating laptop. Okay. Anyway, sa totoo lang, ang sarap ng usapan natin ay mag-alas 4 na nawala si Kuya Ronnie, no? Pero napakaganda ng pagkakataon natin ngayon at maganda na meron tayong ilang champions na bago sa pakikipaglaban para sa Universal Social Pension sa pamamagitan ni Senator Ontiveros, si Senator Jingo Estrada, si Senator Mark Villar, si Senator Benigno Aquino, and of course yung chairperson nila si Senator Tulfo at saka si Senator Loren Ligarda, no? So abangan natin itong mga panukala na ito, pero tulungan nating ma-unify ito at magkaroon ng maayos ng pag-uusap sila kasi conflicting yung mga proposals. At ang itulak natin the best of the best, no? What is best for the welfare of the senior citizen, yun ang itulak natin. At ang papel natin dito ay maglagay din tayo ng sarili nating position paper. Gumawa tayo ng reaction paper dun sa proposal ni Jinggoy at saka ni Mark, ni Senator Mark, saka yung kay Bam Aquino, and then suportahan natin yung kay Senator Ligarda, pero sabihin natin diretso na lang ang pera sa senior, wag nang padaanin sa mga congressman at saka sa mga mayor. Makakakong pa yan eh. No, makakaltasan pa yan pag dumaan pa yan sa mga tao ng MSWD, CTWD, DSWD mababawasan ba pagdating sa atin 200 na lang yung 1,000 natin. Kikita na naman ng mga pibak diyan, no? Mga pibak na nagdidilawan ang liig at saka mga daliri sa ginto. Sa mga relos. Kaya yun ang mahirap pag dumadaan sa Ang mga baba ng salary grade, may kotse, no? oh. Parang hindi man tayo nakakaintindi. You know na that. Okay. Alam na this. Okay. So ito yung mga pag-asa natin. So hopefully maisulong itong mga ito. But of course, ipapaalala lang natin sa mga senador na bukod sa Universal Social Pension at saka sa health issue, yung ating anti-elderly abuse at saka yung long-term care na hinahabol natin. And of course, habulin natin yung pagbawi sa pera ng PhilHealth. Tama. At sa budget allocation para sa universal healthcare. Yan. Abangan lahat. Oo. So ayan, malapit na mag-alas 4. Siguro mga huling pagsasalita na lang at baka meron pa kayong mga ibang bagay na gustong sabihin, Ka Mario. Hindi, ako natutuwa ako at napasama ako dito sa grupo, no? Unang-una, first time kong umatin ng
public hearing ng Senate, no? At makita personally sila kung paano ginagawa. Although hindi nga lang nakasama ko sa panel dahil siyempre may mga representative tayo, nakikinig na kami. Pero kahit paano, sa pakikinig namin, marami kaming natututunan. Ako pala especially, no? Nakikita ko yung sitwasyon natin bilang senior citizen, ako bilang senior citizen, nakikita ko kung hanggang saan na talaga ang limit natin, no? Yung ating mga benefits in terms of benefits, no? Na hindi naman talaga nating nakukuha, hindi natin na-enjoy, no? At yun nga, nababalitaan natin yung iba, yumayaman dahil may pera daw ang Pilipino, pero hindi naman napupunta sa tamang Pilipino, ano, yung perang ito. No? Baka foreigner pa, ano, may Chinese pa, may ano, yun ang mahirap. Kaya sa akin, ipagpatuloy natin itong laban na ito para ano lahat ng senior citizens. Kasi marami talaga naghahangad ng universal pension, no? Nung tumakbo ako bilang board director dito sa amin sa barangay as senior citizen, ang unang lumalapit sa akin yung mga nung nag-aantay ng universal. Mas maraming na bumabati sa akin ng universal sa social pension kasi yung iba meron na talaga eh. Yung mga wala pang natatanggap, yun ang mga kadalasan na lumalapit sa akin. Mhm. Yun na po. Ayun. Oo. Okay. Ay, siya nga pala, bago tayo magpaalam ha, basahin ko lang, may dalawang komentaryong bagong pasok kay Ka Oscar Ricaplanca ng Mindoro. Sabi niya, ang DSWD ay may mga tao simula mga bayan, lungsod, probinsya at rehiyon. Ibig sabihin ay may tao sila, samantalang ang NCSC ay hanggang region lamang. Hindi nga lahat ng region meron sila kaya mahihirapan ng NCSC kung sila ang hahawak ng social pension. Dapat magkaroon muna sila ng office down to the cities and municipalities. Ayan. Update lang Tatay Oscar. Nadagdagan na po ang manpower ng NCSC. Meron na po silang mga regional director at nag-establish na po sila ng mga regional offices. So meron na po silang tao sa totoo lang. At ang DSWD, bagamat may mga tao sila sa lahat ng bayan at munisipyo, hindi po sila nakikialam dyan sa social pension na yan at sa seniors. Gaya ng sinabi ko, wala po silang departamento o section o unit na naka-assign para sa senior. Puro job order po ang tao para sa senior. Yan. Si Nanay Isabel, ang sabi niya, ang tanong ko ay paano kung isusulong ang 1.5 at iiwanan na natin ang 500 na aprobado na ng Congress. Kailangan magbago din ng stand. Si Kong Mila, mag 1.5 na din ang isusulong niya. Oo po, Nanay Isabel, yung 500 na aprobado ng Congress, back to zero po yun dahil hindi na aprubahan. So kung magsusulong tayo ng panibagong batas sa lower house, gawin na rin nating 1.5. Makikisabay na rin tayo kay Senator Risa at kumbinsihin natin si Kong Bila na 1.5 na rin ang isusulong niya. Kumbinsihin natin si Kong Ordanes na 1.5 na rin ang isusulong nila para unified ang dating natin. Yan. Tapos may pahabol si Nanay Daisy Leones kasama namin sa S4S. Kailangan pa rin pong isulong ang Convention on Older Persons sa United Nations. Ayan. So, kailangan talaga natin yung isang international convention on the rights of older persons at yan ay sa international level sa pamamagitan ng Commission on Human Rights and of course, pagdating sa mga international treaties, ang may hawak po niyan ay Senado, kaya kailangan natin ng champion dun sa Senado para isulong ito, no? Yung International Convention on the Rights of the Older Persons. Tama. Thank you for reminding us, Ate Daisy, no? Ayan. So Nanay Salve, any parting words? Yes, dati-dati po ang madalas kong sabihin, lahat tayo ay may responsibilidad. Totoo naman din po yan. Kung gusto natin magkaroon ng pagbabago sa buhay ng mga nakatatanda, kailangan tayo makipagtulungan. Pero gusto ko rin hong banggitin na hindi lamang ito patungkol sa mga nakatatanda at sa mga nakababata, kundi patungkol din ito lalo na sa mga kongresista at mga senador, party list man o hindi, na sana tulong-tulong sila, magkatulungan sila
Kasi ang maggagawin ninyong pagtulong sa isa ay gagawin ninyong pagtulong sa lahat. This becomes your legacy. Kasi gano'n din na may kahalagahan po bakit tayo kailangan magmadali. Kasi may tanong, bakit naman kailangan natin kilusin yan ngayon? Pwede pa naman sa susunod na taon, sa susunod na panahon. Ngayon, meron po tayong timetable na tinatawag. Darating ang panahon, in a few months time, in a few years time, magkakaroon na pagbabago ang ating lipunan. Tatanda ang ating lipunan. Yung po tinatawag nating aging society ay andiyan na po sa likod bahay natin, andiyan na sa kalsada natin. Malapit na it will soon come up it will soon come to us, and then we'll realize in a few years time na ay andito na pala, matanda na pala ang ating lipunan. At kung magkaganon man po, iilan na lang ang mga nakababata. And natutulad po tayo sa Japan, natutulad tayo sa ibang mga bansa na aging society, na pinoproblema na nila sino ang magpapakain sa mga nakatatanda. Kung ang iba pang mga nakababata ay iilan na lamang, kakayanin ba nila pakainin ang buong lipunan? Salamat. Ayan napakagandang mensahe ni Nanay Salve. Dagdag ko lang doon. Hindi po kayo nakakasiguro kung buhay pa kayo bukas, kaya ayusin na po natin lahat ng mga ka-seniors, no? Kumilos po tayo. Ako, marami akong kaibigang malulusog, bigla na lamang namamatay, no? Sana ay yung mga nangangailangan ay makatikim naman ng tinatawag na pensyon, lalong-lalo na yung mga walang kapensyon-pensyon man lang, no? So ayan, kulang pa rin ang budget ng kasalukuyang social pension. Marami pang hindi po kasali diyan. Marami pang hindi natatanggal sa listahan na hindi karapat-dapat, no? Kaya kumilos po tayo kaagad at magtulungan po tayo. Hindi po natin kailangang magpaligsahan at magpagalingan, no? Tayo po ay magbigay ng ating mga pananaw at kuro-kuro, at kung may mga kasama kakilala kayong mga senior citizens organization, hikayatin nyo po silang gumawa ng mga position paper at pwede nyo pong ipadala sa amin dito sa programa nating Senior Citizens Time for Information and Public Service, at isasama po natin ang inyong mga ideya doon sa mga binubuo naming position paper, no? Meron po tayong iba't ibang kilusan. Meron po tayong aksyon para sa Pension Coalition. Meron po tayong Confederation of Older Persons Association of the Philippines. Meron po tayong National Movement of Older Persons. Meron po tayong Senior Citizen Sectoral Council sa National Anti-Poverty Commission. Makialam po kayo, mga ka-seniors. At yung mga medyo malapit ng maging senior, makialam na kayo ngayon para bago kayo maging senior, nakahanda na at nakalatag na ang kapakinabangan para sa inyong lahat. Yan. So magandang hapon muli, mga ka-seniors, at sa lahat ng ating tagapakinig nood, bata man o matanda. Sana ay lagi kayong manood dito sa ating programang Senior Citizens Time for Information and Public Service, 2:30 to 4 p.m. every Thursday po. At liban lang po kung may holiday. Yan. Maraming salamat muli at kita-kita po tayo sa susunod na linggo. Maraming salamat kay Kabaryo. Good day po. Salamat po. Inyong napakinggan ang isa na namang episode ng Senior Citizens Tips Time for Information and Public Service. Ang programang tumatalakay sa mga karanasan, kwento, hinaing at opinyon ng nakatatanda tungkol sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa kanilang sektor. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Huwebes sa ganap na 2:30 hanggang 4 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayang ito ay inihatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation.